Okay, hello Aries. Happy birthday sa'yo, Aries, no? Start na tayo ng Aries. So, titingnan siyempre, babasaan natin si Aries at kung sino ang persons na nag-iisip sa'yo. So, this is update sa iyong pag-ibig, Aries. So, let's see kung sino nag-iisip sa'yo, Aries. Thinking kay Aries. Ang nag-iisip kay Aries. Yan, marami pong salamat sa mga nag-subscribe po, no? And marami rin pong salamat sa patuloy na sumusuporta. At please po, pasuporta po na pag nanonood po kayo, like and hype po, no? Ayan. So, sino ang nag-iisip kay Aries? Wow. So, ang persons na to parang ka-focus sa, sa self-love niya at sa kanyang self-care. Made a healthy choice. Kay Aries, let's see. Talagang, no, self-worth siya naka-focus ngayon. Aries, ang taong nag-iisip. Self-worth, self-value, parang he is healing, nagpapagaling siya, Aries. Meron siyang realization din dito, kung dati is hindi niya iniisip ang sarili niya, energy po puwedeng mag-shift 'no, ngayon parang naka-focus siya talaga, he made a healthy choice na unahin muna ang kanyang sarili 'no, Belgian. Nag-iisip kay Aries, pero ang persons na 'to still looking at your picture, nami-miss ka niya 'no, nagno-nostalgia siya, parang gusto niyang mag-reconnect sa'yo to make a new memories. So, kung makikita mo rito, ah, he's looking at the picture 'no, especially 'pag magkasama kayo o 'pag nagta-travel kayo, Aries. Let's see more. Talagang nagre-reminisce siya 'no, although naka-focus sa self-love, pero ang puso niya naman is nasa sa'yo. Reminiscing everything, parang nagkakaroon siya ng kaunawaan sa nangyari sa inyo past, 'no, nagkakaroon siya ng new perception sa nangyari. Or sino ang person, this is a karmic relationship. Something is trigger kung bakit, nakuha natin energy niya. Parang sabihin natin, hindi ka pa rin niya kayang i-let go, ikaw pa rin ng puso. Pero at the same time, value niya dalawang task or goal sa buhay niya, is self-love, ang self-worth, 'no? Parang may nag-trigger sa kanya, so we will see that later. Kaya tignan na natin, nag-trigger. Sa persons ni Aries, Nine of Wands, parang he's very resilient. Pagod din siya siguro na i-deny sa sarili niya na ayaw niya na sa pero siguro, but still, protektahan pa rin niya ang mga alaala ninyong po. Makikita mo panay nostalgic energy siya rito. So, tapos nakita mo siya dito, Nine of Wands, patuloy niyang pinoprotektahan ang mga alaala niyo kahit pagod na kayo, pagod na siya, but still, person still love you. Manag pa sa sinag ng araw, karmic relationship, dapat kayong may dapat siyang pinagbabayaran niya yung nangyari sa the past, kailangan siya makakuha ng moral lesson. Something happened on the past na siguro paulit-ulit na nangyayari kanya. So, dapat niyang mai-correct to align now. Something na, isang karmic, something karmic is about to end. Okay, so tignan na natin ang
Things ng persons. Yan natin ang feelings ng persons na things ng persons ni Aries. Ang energy po can shift. Maaari ko pong makuha ang energy ng person. Marami to. Ano pong feelings ng persons ni Aries? Anong feelings ng persons ni Aries? Nine of Wands. Parehas na Nine of Wands, Nine of Pagod. Ang persons na to. Pagod siya kakaisip. Nine of Wands. Ano pong feelings ng persons ni Aries? Yan ang new beginning. Intentions na lang. Mamaya ikaklaro natin. Kanyang intentions. Action. Cycles ang naman ang feelings mo sa kanya. Ano ang inyong outcome? Seven of Wands. Advice. Chariot. Nine of Wands, ito nga yung pagiging protecting ano yung meron siya. Hindi niya hayaang may gumulo, no? O pagod battled warrior siya, kumbaga warrior. This person is a warrior. Let's clarify. Nine of Wands as a feeling. By the Nine of Wands as a feeling. Nine of Wands is so ang Nine of Wands as a feeling, ito yung parang uh, parang ano no, parang naka-reverse kanina, tumalon. Parang ano siya, merong parang nasa end of the rope na siya o maski feeling niya nasa taas na siya pero parang hindi pa rin niya maramdaman ang nasa peak niya. Parang burnout siya rito at saka medyo defensive, no, kapag naka-upright pala. Pag naka-reverse siya, parang ito yung parang may yung wall, yung pagbabarricade niya, parang nag-crumble, biglang gumuho, no? Ito yung binild niya, parang yung starting na binild niya siguro sa relationship niya, parang feeling niya sa'yo, feeling niya is mawawala ka na or yung parang totally na wala na ang mawawala ang relationship. Kaya still hawak pa rin yung isang ground, is looking at the higher positions, no? Ito rin either because na sabihin din natin, he is giving up on a loss. Because, ngayon sabihin natin, he finally letting his guard down. Parang hindi na siya gaanong defensive dito sa Nine of Swords, no? So, let's clarify that. Bakit Nine of Swords in reverse? Seven of Wands, still defensive pa rin, no? Pero konti na lang at least. So, we clarify this. Nine of Wands at na lumabas ang Seven of Wands. He's still, parang meron pa rin. Parang iniisip niya ako, kalaban ko ang buong mundo. Parang ganun ang iniisip niya. Talagang nag-crumbled ang pero makikita mo pa rin dito na pagod siya. Parang kailangan pa rin niyang humawak o kailangan pa rin niyang tumayo. Dahil nga siguro mahal ka pa rin niya nga, nakikita natin dito, mahal ka pa rin niya, pero pagod na pagod siya kaya pinili din niyang self-worth dito, no? Napagod siya sa inyong relationship.
Pero kailangan pa rin niyang ano 'no, gaya ng sinasabi ko, it depends ang sarili niya. 'Pag kailangan pa rin niyang ipaglaban din ang feelings niya sa'yo, 'no? 'Yan ang ibig sabihin ng Seven of Wands. Hindi niya hahayaan na may makakuha pa sa'yo uli, Aries, 'no? Sabihin din natin, tinatayo pa rin niya ang inyong boundaries, 'no? Ayan, at least may 7 pang nakatayo. Parang pero feeling niya nasa mataas na lugar na siya, pero nararamdaman pa rin niya ang under pressure, 'no? So, let's clarify mo, medyo ano, wow, Two of Atoms. Ito yung hindi makita ang katotohanan, 'no? Ito yung mental stalemate kung sinasabi. Parang maybe siguro iniisip din niya na you are thinking of two potential lover dito, or sabihin din natin na ayaw niyang makita ang katotohanan maski nasa harap niya na ang kasagutan. Parang gano'n 'no, parang in denial pa rin. Parang feeling niya torn between two choices. Sabihin din natin perhaps din dito, sinusubukan niyang i-block out ang emotions niya to make a purely logical decisions dito, 'no? So, nase-sense niya rito ang hindi pag ang ayaw niyang malaman ang katotohanan. Siguro hindi niya tanggap pa na ayaw mo na sa kanya o merong nanliligaw sa'yo, parang gano'n. Mas kikita niya ipaglalaban pa rin niya. Lalaban pa rin niya ang feelings niya sa'yo. Wow naman. So, let's get more. Wheel of the Year. Kung hindi pa kayo tapos. Yes, this is a fate or destiny. Parang sa Diyos. Or sabihin natin na sa karmic relation. No? So, past life, ano na rin kayo. So, ito yung wild card sa the Wheel of the Year na nakikita natin dito. Parang nararamdaman niya na ang feelings niya biglang parang hindi niya makontrol. O parang nagtataka siya, but parang hindi niya, it's beyond his control. Na-recognize niya na merong major shift na nangyayari. Or sabihin din natin, may turning point that is both inevitable and fated. Parang hindi niya na parang napakabilis ng pangyayari, or sabihin natin na hindi niya makontrol. Yan ang feeling niya, no? So, as mamaya titignan natin ang so, ito yung ano naman niya, no, na ito yung nakikita kong feelings niya sa'yo. Ah, natin. Ah, medyo mentally exhausted siya rito, no? Fatigue, or sabihin natin, sa deadlock, may deadlock dito eh. Nahuli siya sa deadlock, parang ganyan sa Nine of Wands in reverse. Yet, there is, sabihin natin, there's a frantic energy na para ano, no? Para maprotektahan niya ang sarili din. O ang sarili niyang interes. So, he is moving from a place of defensiveness sa pagkapagod. Ah, parang napakabilis ng pangyayari, parang dati na very defensive siya. Pero ngayon parang makikita mo ang pagkapagod niya, 'no? Kumbaga ito rin yung realizations ng sitwasyon na nakikita niya na parang nagpapalit, nagche-change, 'no? Napapansin niya 'yan ng napakabilis. Saka he may feel also that gusto niyang maging guarded, pero nagugulat siya o bigla parang ang bilis-bilis ng pangyayari na parang may gulong na parang pino-force siya na to move forward, 'no? Whatever he is ready or not. Kailangan niyang mag-move on or kailangan niyang mag-let go kung ready pa man siya o hindi. Kasi nga pagod na siya rito. So, he need to stop a little bit, 'no? Inlababo siya sa'yo, 'no? Ayan. So, tignan naman natin ang intentions niya sa'yo. May Fool dito, 'no? Ang intentions niya, may Fool. So, ito yung sabihin natin na intentions to start over or take a massive risk din, maski alam niyang delikado na rito, no? Hindi niya nakikita, pero andiyan diyan yung excitement. Ang gusto niya ng new beginning. Ito rin yung
gusto niya na ring iwan yung nakaraan, 'no? From exhaustions, ito yung parang he's willing to let go, leave behind the previous baggage dito, 'no? Or yung mga rules behind. So, parang hindi na 'to yung naglalaro. Parang it's desire to parang magkaroon ng clean slate, new beginning, parang a brand new chapter na parang feeling niya na free, 'no? Para maging siya na lalapit sa'yo, 'no? Let's clarify this fool. Let's clarify the fool. Wow. Ace of Atems. Andito ang Ace of Atems. This is Ace of Swords. Ten of Chalice. Ang intentions niya maganda ha. Wow, the Harvest. Kaya this is a new beginning. Magandang intentions niya, no? Especially ang Eight of ang Ace of Atems dito, ito yung parang magpro-provide ng cutting edge. Ito yung telling the truth, intentions niya, no? Kumbaga, he intends na, to be incredibly honest and clear sa'yo. Kumbaga, tinitignan niya ang breakthrough rito. Kumbaga, ito yung breakthrough niya. Kumbaga, sabihin natin, isang swords, pero very sharp. No, ibig sabihin, he will decide, no, na very sharp, very clear, na malayo sa mako-confuse ka, na hindi ka mako-confuse. Yan yung intentions niya. So, kung may nakikita ka rito, Ten of Cups, this is the happily ever after card. Kumbaga, ito yung goal niya. Hindi lang basta fling ang gusto niya, no? Hindi lang basta fling. Gusto niya ng happy life with you. Gusto niya ng happiness with you. Gusto niya ng happily ever after. Kumbaga, andyan dyan yung mga goal niya na hindi lang fling. Parang ini-aim niya yung totally emotional harmony. No? Ito yung family level na sinasabi. Ito yung family stability rin. Kumbaga, ito yung long-term joy. No? Parang he intend to build something that feels like home. Yan ang gusto niya. Parang feel din niya syempre na ikaw ang napili niya. Kung makikita mo itong harvest, napakaganda. Ito yung Seven of Pentacles or a completion card na sinasabi, no? So ito yung to reap what he have been sown, no? Kung makikita mo, nag-invest siya, marami siyang inani, parang gano'n, no? He is looking at the long game din, no? Ito rin yung sabihin natin, gusto niya rin makita ang fruit of his labor dito. Gusto niya rin makita syempre kung worth nga rin ang ini-invest niya sa'yo, no? At ito yung finally na magkakaroon na mai-manifest. Kanyang mai-manifest ang Ten of Cups na ikaw ang kasama. Ah, ang intentions niya rin na mag-move sa plano na para rin may reward, parang gano'n, no? So, kung makikita mo rito, isa-summary ko, ang Aries, ang intentions niya is matigil ang overthinking, and a bold step towards sa clear at maganda at harmonized na future with you at mag-build ng isang fulfilling foundations. At ngayon nakikita niya, finally nakikita niya ang tangible result, no? Sa effort na inilalagay niya, no? Ayan. Ayos na titingnan naman natin ang try natin Ten of Atoms, the High Priestess, Five of Swords. So, ang actions na nakikita natin dito, this is King of Pentacles. Medyo ang actions niya is parang restraint and internal. Pero ito magkakatuluyan kayo nito. Ayan, no, may King and Queen. This is lovers, no? Hindi kayo mapaglalayo rin. Hindi kayo mapaghihiwalay. Sabihin natin na mag-asawa rin kayo, no? Na nagkaroon ng konting silence or separation. Pero ang actions niya is restrained din, currently internal, at saka
external. While ang Queen of Pentacles naman nagpapakita ng gusto o ito yung mag-provide na maging stable presence. So matutupad itong Ten of Chalice, no? So ang Ten of Atoms naman dito, ay Ten of Swords to. Parang pagod, parang rock to bottom. Pag ang relationship na to, parang ang actions niya, parang tama na, sobra na, parang gano'n, no? Talagang is reaching to rock to bottom. Parang there's something need to end. Ito yung sinasabing yung old ways niya or ang old thinking niya kailangan na maputol, no? Kasi ang high priestess dito, kapag ang actions niya, he is moving sa'yo. He is moving into, sabihin natin, he's moving at saka he's keeping next move as a secret or sabihin natin medyo sikreto ang approach niya sa iyo, medyo mystery at saka he's listening to his intuitions rather than outward communication, which is good thing, no? Which is maganda. Kumbaga medyo mystery ang pag-approach niya sa iyo, ang next na actions niya sa iyo. As you could see, meron din ditong five of swords. Ito yung this is a bit a win at all cost energy or meron pa rin tensyon na he's trying to navigate dyan. Pero talagang desidido siya na ipanalo ka, na i-manifest itong Ten of Cups. Ito rin yung expect mo rin na medyo tahimik siya and absorbent. He is ending kasi ng cycle ng mental pain ng Ten of Swords dito, no? Kasi this is mental pain. Ito yung he's waiting for the right intuitive moments. He's listening to his intuitions. Ganyan, diyan siya, hindi na yung sa mga communications na maririnig na yung galing lang sa utak niya, hindi. He's listening to his intuitions bago siya mag-make an actions, but still, he still need to navigate dito sa tensions na pangyayari, na i-actions niya sa'yo. Nice, actually, no? Ang feelings mo naman sa kanya, andito ang Wheel of Fortune, Aries. So, ang feelings mo sa kanya actually, pag andi dito itong Wheel of Fortune, parang feeling mo na fated kayong dalawa, na meron kayong deep connections, and ready kang mag-expand sa kanyang horizon. So, oo, nakikita niya na yan sa intention siya na, nakikita niya na, na parang siguro nararamdaman niya rin, Aris, yung pagka-miss mo sa kanya. No? Baka nakikita din niya na nag-chase ka, Aris. You feel na very connected kayong dalawa. At he's ready to the next level na inaalok mong Ten of Cups. So may shift, no? Nag-shift. So kasi nga Wheel of Fortune umuikot, no? Hindi naka-stagnant. So kung makikita ilalagyan natin ng clarifier. Three of Wands. Oh yeah, he's waiting for the right timing. Wow, the green man. So medyo nag-enjoy ako sa reading mo, Aris, no? Happy birthday, Aris. Pengi naman po ng like and hype. At pa-share na rin po ang ating video. Ayan, so makikita mo may Three of Wands ka. Parang feeling mo very passionate at inspired ka actually. And parang ready kang mag-move forward dito no? And makikita mo there's a lot of fire here. You're waiting for the ship to come sa Three of Wands. No? Parang very fiery energy. Talagang nag-aantay ka ng the right timing. Actually, you see this person's, babae man siya o lalaki. Parang sabihin din natin medyo long distance relationship. Or sabihin natin iba kayo ng lahi. Parang nararamdaman mo rin sa kanya na he's very masculine force of energy or ang nature niya, babae man siya. Kasi tayo meron tayong masculine and feminine energy, no? So, pero mas nangingibabaw ang pagiging masculine energy ang nakikita mo sa kanya. Very grounded and perhaps a bit wild. Kumbaga yung pagka-wildness na yan niya, ayan ang gusto mo yan. Parang maginoo pero medyo bastos. Parang ganon. Na sabihin din natin, medyo wild or untamed. Pero he is providing a strong foundation sa'yo. No?
At least nakikita mo kimikilos siya, may persistent siyang ginagawa. Yan yung feelings mo sa kanya. Tama ba? So, tignan na natin ang iyong outcome. Ito ang Seven of Wands, ang iyong outcome na. So, ang Seven of Wands, very powerful transitions to. And medyo nag-start sa ano, no? Sa breakdown to breakthrough kayo, no? With the Seven of Wands. Let's clarify nga. May Tower. Ace of Wands, may Tower din. Wow, the Star. Wow, King of Cups. Chalice. So, kung makikita mo, no? Ang outcome ninyo, tower to eh. Itong The Wild Hunt, tower. Meron kayong tower at saka itong star. So, kung i-combine natin yan, no? Very powerful transitions, pero nag-lead sa necessary breakdown o breakthrough. Transformations, no? Ito yung bigla na lang bang may shocking news or sabihin bigla na lang guguho ang hindi na nakakatulong sa inyo. So may transformations talagang mangyayari at breakthrough. Or sabihin din natin na medyo chaotic ang una, ang start ninyo. Yan yung para kung talaga na-let go na, nawala na naguho na at ito kasama rin yung mga pride siguro, mga unhealthy pride. Parang parang mawawala ang no? That is your outcome. Wala nang pride sa inyong dalawa. It is immediately followed by the star eh. No? Ibig sabihin, ang pagkaguho nito, itong inyong nakaraan, very chaotic na may divine interventions na kailangan masira para mag-build ng bagong pundasyon. No? So kung makikita mo itong after niyan, the star na. Ayan. So makikita nyo, nakatago pala ang light na yan sa star na sa ano na to, no? Sa tower na to. No, ito yung nagbigay sa inyo ng healing. After niyan, mayroon kayong deep healing, nagkakaroon kayo ng hope, at andyan dyan yung calm after the storm, no? Very calm kayong dalawa. You will find some healing at the very end ng reading na to din, no? Kung makikita mo rito, ang King of Chalice, ito yung sabihin na, ito yung final result. Ito yung emotional mastery, no? So ito yung sitwasyon na na-involve dito ang space at magiging matured kayo. Ang outcome ng ng chapter na to is mayroon kayong sabihin natin na magiging matured kayo, no? At saka yung magiging malinis ang inyong spasyo. At saka makikita mo ang deep love sa isa't isa. At saka yung stability ng inyong relationship. Subok na. Bagyo man ang dumating. Kumbaga, naging matured kayo na harapin yan. Nakikita din natin dito sa tower, ito yung sabihin natin, defensive barrier or wall, no? Na kailangan gumuho para makita mo itong star na to, para magkaroon kayo ng healing, kagalingan, no? It's very good reading. Parang you are making a way sa isang maganda at sabihin natin healed emotional connections na naging matured. Ito yung loving masculine energy dito, no? Very loving masculine energy. So, andito rin yung advice na nakikita natin dito. Page of Wands. Seven of pala tayo dito, no? Seven of may Nine of Swords pa rin, no? Ang advice, Seven of Pentacles. So, ang advice nyo rito, kumbaga, medyo change forward the discipline. So, ito yung sabi natin advice, no? Advice ng Chariot. So, Chariot, my goal, napakabilis na pangyayari, no? Hindi papayag na ihihinto. So, clarify natin ang Chariot na nagsasabi na focus on your goal din ang advice. Pero ang Page of Wands dito, kasi nga may Page of Wands ka rito, parang nagsasuggest na
maging curious ka pa rin at magkaroon ka pa rin ng spark at light, no? Magkaroon kayo ng light and spark dito kahit although na mabilis ang pangyayari sa inyong dalawa, maging stay focused pa rin. And i-release nyo rin daw, isa pang ano, i-release ang anxiety ng Nine of Swords dito, no? Kasi ito yung advice na nagwa-warn din against sa mga nightmare, thinking, overthinking din to, overanalyzing, overanalyzing yung, and too much worried din, no? So try to get back your ano, no? Your trust. Kumbaga nag-overanalyze ka, or kayong dalawa, iwasan 'yan, no? Para maging maayos ang inyong relationship. At saka ito pa, patience is the key ang sinasabi rito, no? Advice pang isa sa inyo is the Seven of Pentacles na parang nire-remind kayo na nagplant ka na, meron na kayong pundasyon no? Isang magandang pundasyon, nag-start na kayo. Mag-wait lang, parang ito yung time na enjoy it at mag-aantay ka na mag-grow lalo ang inyong pinundar na pundasyon. So, kung makikita mo rito, no, sabihin natin, take control of your directions kasi may Chariot kang advice. At stop overthinking, ayan yung hindi na nakakatulog sa gabi. And magtiwala ka dahil meron na kayong isang currently maturing na relationship. No? Napakagandang reading ito at kompleto Ricardo, no? Yan. So, titignan pa natin kung anong advice this for Aries. Tell us something more. Ano pa pong message? So, maliwanag ang advice na binigay sa'yo, no? Yan. Unwind. So, these persons also might want to just the two of you spend time together. Just the two of you. Tell us more. At saka just be playful, no? Do not be so serious dito, no? Because the wheel keep on turning dito, no? Baka kakaseryoso mo. Dalawang wheel of fortune mo. No? Talagang this is a fated relationship. This is a soul connection, sabihin natin. Very, very deep bond kayo. Just trust. Oh, ang ganda. Magtiwala ka daw, Aries. Trust. Nice. Situations calling for you to have faith, Aries. Para to recuperate romance, allow your inner youthful spirit to fun and shine. And kailangan yung mag-disconnect to the world, no? Kumbaga, napakaingay siguro ng inyong spasyo, so you need to unwind, unwind kayong dalawa. Talagang may reconciliation magaganap. May reconciliations, no? Ayan, yung magkakaroon kayo ng forgiveness, admit kung whose fault, no? Wow, very beautiful lang yung energy. Kumbaga, kita natin marami kang ano, no, maraming lessons na natutunan sa journey. That is very soon daw, Aries. No? So, magtiwala, just trust. Klarong-klaro ang binigay sa iyo rito. Yes, this is a karmic relationship. Pero ayan, mag-ending na rin. You will start kasi may full kayo. It's gonna be a clean slate na. Parang simula, kaya i-enjoy nyo ang pundasyon no? Magkaroon kayo ng healing to each other. So, retreat, playfulness, ang sinasabi. Tiwala, may reconciliations na magaganap. No? That is very, very soon. Ayan, pengi po uling like. Kung nakalimutan nyo po mag-like and hype dyan. Pengi naman po. Sana po nag-enjoy kayo, no? Ayan, nag-enjoy ako talaga kasi it's your birthday, Aries, no? Kaya, I did at least 35 minutes. Ayan. So, thank you so much and God bless you. Kung gusto nyo po magpa-pre-recorded reading, no? May promo po tayo. May plus 3 questions po yan. Just message me. Ayan. Thank you so much and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out?
A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not.